Lord, I thank you for sunshine, thank you for rain, thank you for joy, thank you for pain. It's a beautiful day, it's a beautiful day, Hindi madali ang buhay sa mundo, may oras ngang hindi ka makakatakbo. Mapaglalaruan ka ng maling tao, masisiraan ng kwentong puro imbento. Pero hindi hadlang para magpasalamat sa may kapal na nagmamay-ari ng lahat. Hi guys! Welcome dito sa ating Cavite to Mindanao Road Trip Day 2! Konting review lang tayo guys sa ating Day 1. So nagmula tayo sa Dasmariñas, Cavite hanggang dito sa Naga, Camarines Sur. So ayan, papakita ko lang sa inyo konti para meron tayong idea kung ano yung mga dinaanan namin mula Dasma hanggang makarating kami ng Naga. At umabot lang naman kami ng 370 kilometers. Ngayon naman guys, sa ating day 2 ay magmumula tayo dito sa Naga hanggang dun sa Matnog Port kasi tatawid tayo ng Pabisayas na sa Allen, Samar. Along the way guys, makikita natin ang iba't ibang ganda ng Bicol. At isa na dito ang pinaka-famous na tourist spot dito sa Bicol, ang Cagsawa Ruins. So ayan, story time muna tayo guys ha. Itong Cagsawa ay na-built ito noong 1587. Pero dahil maraming mga pirata noon, ito ay sinunog nila. Naitayo lang uli ito noong 1724. Pero noong February 1, 1814, nagkaroon ng napakalakas na erupsyon ang Mayon Volcano. Kaya lahat ng tao sa paligid, pati itong Cagsawa Church, ay lumubog. Kulang-kulang na sa 2,000 katao ang kasama sa paglubog ng Cagsawa Church na ito. At ito na lang, bell tower ang naiwan. Pero bago ang lahat guys, umpisahan natin ang umaga natin ng syempre prayers at saka kasama na dun yung almusal. Eto, may nakita kaming spot dito. Masarap yung pagkain nila guys, saka affordable din. Syempre, food is life. So, kaya kain muna tayo guys. Update later guys. Kain muna tayo guys kasi hindi namin alam kung saan yung pupuntahan namin, kung meron bang mga pagkain doon or kung meron bang mas mura na mabibili doon. So kaya kailangan naka-ready tayo lagi. Kain muna tayo para kahit maligaw man tayo, at least busog tayo, di ba? Siyempre binilisan na namin guys kasi gustong-gusto na namin makita ang Mayon. So ayan, ito na guys. Ito na yung pinakahihintay nating Mayon Volcano. Yung perfect triangle. Kaso sabi nga nila, basta daw pag umaga, ganito daw talaga itsura. Medyo mababa yung clouds, kaya hindi halata yung dulo ng Mayon Volcano. Hindi ko masyadong alam kung ano tong dinaanan namin na lugar, pero siguro malapit na to doon sa Cagsawa. Kasi kitang-kita na yung Mayon Volcano. Pero, yun na nga ang sabi, hindi pa kasi siya perfect cone kasi ayan nakikita nyo, di ba, natatabunan pa ng clouds yung nasa taas. Pero marami pa rin mga turista nandito nakatambay, inaantay din siguro nila mawala yung clouds dyan at nagpapapicture din sila, nagbi-video kagaya namin. So yun, pwede na rin i-enjoy yung view kahit hindi siya masyadong kita. Lapitan na natin konti guys, baka sakali paglapit natin doon mawala na yung clouds or dahan-dahang mawawala yung clouds na nasa taas na nakatapon. Para syempre makita natin yung perfect cone. Astig, di ba? Sa libro ko lang to dati nakikita eh. Ngayon as in talagang kaharap ko na, kitang-kita ko na siya sa personal. At ito na nga yun guys, ito na yung Cagsawa Ruins. So papasok muna tayo sa loob para makita natin yung ruins, yung natira na lang nung natirang bell tower nung sumabog ang Mayon Volcano noong 1814. Imagine nyo guys, nalubog tong lugar na to. Umabot ng 2,000 katao ang nawala dahil sa pagsabog ng Bulkang Mayon.
mahigit 110 years na ang lumipas mula nung huling pagsabog niya na sobrang lakas na as in talagang nawala ang buong lugar na to. Pero ngayon guys, nakabangon na naman ang Daraga Albay. Ito ngayon sinasabi nilang beautiful disaster kasi naging tourist spot yung nangyari na natira na lang ang bell tower ng simbahan. Pinupuntahan talaga to ng mga turista. Ayan, tingnan nyo yung Mayong Volcano. Malapit na mawala yung cloud sa taas. Oh. Malapit na natin makita ang perfect cone. On the way pa lang tayo na to guys, papasok ng Cagsawa Ruins. So, andito na nga tayo guys at eto, magtingin-tingin muna tayo ng mga souvenirs kasi dito sa may parking area nila, dito lang din ang merong tinda ng mga souvenirs. So, ayan. Pili-pili muna tayo bago tayo pumasok dun mismo sa loob. Pero kahit sa labas ka pa naman kitang-kita mo na rin yung ano tsura sa loob. Ang entrance fee pala guys, pagpasok mo doon mismo sa Cagsawa is 20 pesos lang. At ang parking fee naman, kagaya namin na motor ang dala namin, is only 30 pesos. So, dito na tayo papasok guys at meron lang tayong konting registration muna at magbabayad tayo na entrance fee na 20 pesos. Shoutout nga pala kay na kuya sa mga mababait na staff na nag-assist sa amin dito sa pagpasok namin ng Cagsawa Ruins. So welcome guys dito sa Cagsawa Ruins. So itong nasa harapan natin, yan yung bell tower ng church na yan na lang ang natira. Tapos yung sa likod naman, yun yung Mayong Volcano. Kahit ordinary day or weekday kami pumunta, marami pa ring mga turista ang pumupunta rito. Mapa-local man yan or mga foreigners. Maraming tao dito guys. Dito lang talaga kami natagalan kasi inantay talaga namin na matanggal yung clouds para makita namin ang perfect cone. So kung napapansin nyo guys, yung kaninang umaga na dumaan tayo dun sa kalsadang mahaba na yun, medyo hindi talaga siya kita. Medyo marami pa yung clouds. Pero ngayon, nabawas-bawasan na. Kaya siguro mga hapon-hapon nito, kitang-kita na yung perfect cone ng Mayong Volcano. So ayan, ulitin ko lang uli guys, itong Cagsawa Ruins or itong church na to, na-built ito noong 1587 pa. Sobrang tagal na. Pero sinunog ng mga pirata. Nirebuilt naman ito noong 1724. Pero guys, after 90 years, noong February 1, 1814, bigla naman sumabog itong bulkang Mayon. Sa sobrang lakas, buong lugar ng Cagsawa, kasi ang Cagsawa, lugar talaga yan. So buong lugar na to kasama ang 2,000 katao, pati itong simbahan dito, nawala sa mapa. At ito na lang ang naiwan. Ito na lang Cagsawa Ruins na tinatawag natin, itong bell tower, yan na lang ang natira. So, ibig sabihin, itong kinatatayuan natin, itong nilalakaran natin ngayon guys, ay dating simbahan, dating isang community, dati sigurong baryo dito sa Cagsawa. Maliban dun sa nakita nating ruins guys, meron pa ditong, pero may entrance fee na dito na 40 pesos ata yun. Pero, pwede ka magpakain ng mga isda. Parang ano siya, ginawang park. Garden siya na parang ginawang park sa loob. Ayan, kung makikita nyo, ang ganda ng loob, diba? Pero dito lang din to, sa paligid lang din to ng Cagsawa. Pumasok lang talaga kami, sinadya lang namin para makita namin ang ganda dito. Private property na to, kaya iba na yung entrance fee pag papasok ka rito. Pero pag nagbayad ka ng 40 pesos, meron sila ibibigay sa'yo ng pagkain ng mga isda. At pwede ka mag fish feeding dito sa loob. Maganda rin dito sa loob, presko, mahangin. Kitang-kita mo rin yung Mayong Volcano sa likod. At nandito rin sa loob, makikita mo yung I love Mayon na signage na malaki. At meron din silang sunflowers. Ang ganda dito sa loob, guys. So, ayan, mag-fish feeding muna kami. Ayan
guys, ang Mayon Volcano nasa likod at hindi pala I love Mayon. Hello Mayon pala nakalagay dito. So dito marami rin kaming pictures dito. So ayun, kung gusto nyong magpa-picture dito na merong Hello Mayon at saka nasa likod yung Mayon Volcano, magbayad din kayo na entrance fee, 40 pesos. Pero kasama na dun yung pagkain ng isda para sa fish feeding. Mag-ikot-ikot muna kami guys habang hinaantay namin yung clouds na mawala doon sa tuktok ng Mayon Volcano. Siyempre dahil inabutan na kami dito ng lunchtime, dito na rin kami kakain. Kasi meron din kaming gustong tikman ang ice cream na sili ang flavor. Tignan natin guys kung kakayanin natin yung anghang. At siyempre nasa Bicol tayo, kaya kainin natin ang mga authentic na Bicol na pagkain kagaya na laing, Bicol Express, syempre kasama dyan. At saka yun na nga guys, titikman natin maya-maya ang ice cream na sili ang flavor. At ito na nga yun guys. Ice cream, maliit lang siya na cup. Nasa 50 pesos to. Ano siya avocado flavor, pero maanghang kasi may sili. Na-curious lang talaga ako dito guys kung gaano ba talaga kaanghang to. Pero sabi nila by level daw kasi to, level 1, level 2 hanggang dun sa pinaka sobrang anghang na. Siyempre dito muna tayo sa level 1 guys kasi hindi natin alam kung kakayanan ba natin yung anghang maya-maya. In fairness guys, ang sarap niya. Avocado kasi siya, masarap yung avocado flavor pero nandun yung anghang. Sumisipa talaga yung anghang. Pero dahil level 1 lang to, hindi siya gaano kalakas yung dating ng sili. Pero ramdam na ramdam mo. Lipat ulit tayo guys, balik ulit tayo dun sa may parking lot kasi nandun yung authentic na yung pinaka mataas na level ng anghang ng ice cream na sili flavor. Siguro ang gamit nila dun siling demonyo na nga pala guys, dun sa mahihilig ng adventures ng mga rides, ito meron silang zipline at meron din silang tinatawag na Mayon Skydive. Iba't ibang ano to merong trail, yun yung sasakay ka ng ATV at magti-trail ka doon, paikot ka doon or papunta ka doon sa sa Mayon Volcano. So dito nasa labas lang siya ng Cagsawa Ruins. Hindi ka napapasok dun sa may entrance. So ibang bayad to syempre kung sasakay ka dun sa mga rides nila sa zipline at kung ano-ano pang adventures. Meron sila dito. Yun nga lang, separate lang bayad nun. So ayan, bago ka naman pumasok guys, meron naman magtatawag dyan. Kaya malalaman mo kung saan banda yung may ATV na pwede mong i-rent para mag-trails kayo. Or sundan nyo yung trails dyan. Mag-ikot-ikot kayo. Ayan, ito ang itsura ng ATV na sasakyan nyo. Dito lang din siya guys, malapit sa may parking area. So ayan, pagpasok nyo, makikita nyo pati yung mga rates nila. Iba't ibang activities, iba't ibang rates. So, sa mga mahihilig sa adventures dyan, punta na kayo dito guys. Eto na guys, bumili kami ng level 2 na ice cream sili flavor at meron din kami binili na Vulcan. Yun yung pinaka highest level ng anghang. So, tikman natin to. Pili na demonyo. Pili na labuyo gamit. Kaya ko pa tong level 2 Uyam, Vulcan, grabe. Sige. Okay. Ano lasa? Ano lasa? Parang puro sili. Kaya mo busin. Namula. Kaya mo ubusin? Ha? Namula Yan, level 2. Okay lang. Sarap.
isa kasi, ayan, volcano. Yung isa, Halo na siya. level 2. Ayan, level 2. Sili at Manghang. Tumula si pon ko. Bay. hindi, ang sa kulay lang niya daan ba yun? Puro sili siya, no? Mas red siya tayo. Mas pinkish So ayan na nga guys, yung sa challenge namin, hindi talaga namin kinaya. Hindi namin naubos yung volcano na sili flavor na ice cream. So, ayun. Konti lang nakuha namin, tapos tinapon na rin namin ng sobra. Ito nga pala, nadaanan namin to sa Sorsogon na to eh. Part na to ng Sorsogon. So, ayun, huminto lang kami saglit. Nag-video lang ako dito kasi maganda yung lugar. Along the way lang din kasi to papuntang Matnog. So, galing na kami ng Daraga, nasa Sorsogon na kami ngayon. Ito naman yung view, napakaganda ng view. Actually, meron tayong tropa dito na dito nakatira malapit, si Sir Maki. Shout out sa iyo, Sir Maki. Hindi nga lang kami nagkita kasi nagmamadali na kami para makahabol kami dun sa barko patawid ng Samar. Eto, papunta kami ngayon guys ng Matnog. Tapos na kasi kami dun sa Daraga, so papunta na kami ngayon ng Matnog Port. Touchdown na kami dito sa Erosin. Eto guys ay part pa rin siya ng Sorsogon. Isa lang to sa mga munisipyo ng Sorsogon. Kahit ang Matnog is Sorsogon pa rin siya. So eto, touchdown na tayo guys. Kung liliko tayo dyan sa kaliwa natin, yan ang papuntang Matnog. Kung didiretsoyin naman natin tong kalsada na to, yun yung papuntang Bulan. So ayan, pinapakita ko lang sa inyo kasi hindi kayo maliligaw. Kahit kami na first time namin pumunta dito guys, hindi kami naligaw kasi nga marami naman signages. Sundan mo lang yung signages dyan at saka kahit iligaw ka man ni Google Maps, makakarating ka pa rin sa pupuntahan mo. At syempre, sabi nga 'di ba, huwag kang mahiyang magtanong. So ito yung port ng Sorsogon, ang Matnog. So along the way pa lang guys, sa highway pa lang, meron ng papara sa'yo. Tatanungin ka kung sasakay ka ba ng barko or yung roro patawid. Kaya tatawagin ka na para bibigyan ka nila ng ticket. Ililista doon lahat ng mga kailangan. O RCR mo, dapat dala mo. Kasi pagdating dito sa unahan lang nung nagtawag sa'yo, doon ka rin magbabayad. Guys, hindi ka sa port mismo magbabayad, kundi doon pa lang, sa highway pa lang na yan. Doon mo asikasuhin, doon mo ipaprocess lahat ng papers mo, lahat ng documents mo, bago ka makarating dito sa port ng Matnog. Pagdating mo dito sa port, eto na lang ang gagawin mo guys, papasok ka na lang, dadaan ka doon sa may Coast Guard, meron ka lang ililista, tapos mag-aantay ka na lang ng oras ng biyahe mo. Hindi ka na dito magbabayad or magpaprocess ng documents mo, ng mga papel ng motor. Kasi doon pa lang sa highway, doon mo na gagawin lahat yan. Tatawagin ka naman bago ka makapasok dyan. Pero medyo malayo-layo pa siya sa port area. Siguro mga 3 kilometers or 4 bago ang mismong port area. Kaya ulitin ko guys, wala nang babayaran pagdating sa port area. Doon na mismo sa highway. At ayan na nga, pinasakay na ang mga sasakyan. Sobrang tagal namin nag-antay dito kasi masyadong maraming kargamento. Kaya ayan, ginabi na kami bago kami nakasakay dyan. Eto, tatawid tayo ng Allen Samar. Travel time natin guys, nasa mahigit 1 oras lang. Mas mahaba pa yung oras ng pag-aantay namin at pagkarga at diskarga ng mga kargamento kaysa sa oras ng pag-travel namin. So, kulang-kulang 1.5 oras ang pagtawid. Guys, nasa separate na video na natin ang lahat ng nagastos natin, kung magkano ang magagastos mula Matnog to Allen at saka patawid din ng Surigao. Abang-abang lang kayo guys kasi gagawin natin ng gastos reveal na video ang lahat ng mga nagastos namin sa buong trip na to. So, ayun guys, doon nagtatapos ang ating second day na trip Cavite to Mindanao. So mula Naga hanggang dito sa Allen Port. Guys, abangan nyo pa rin yung mga darating nating mga videos para makumpleto natin ang buong trip mula Cavite hanggang Mindanao. At pati na rin ang mga gastos natin lahat-lahat. Sa ngayon guys, goodbye Luzon muna at hello Visayas!
Kaya for more video updates, huwag kalimutang mag-like and subscribe. Salamat! Ay ng lahat, never ever stop, fold your hands and pray. Give thanks to the Lord. I don't wanna act too high and mighty, cause tomorrow I may fall down on my face. Lord, I thank you for sunshine, thank you for